today's video, let's talk about mga bagay na hindi mo dapat ginagawa para sa isang lalaki. Kung ikaw yung tipo ng babae na mas gusto mong maka-attract ng isang lalaki kesa yung ikaw ang gumagawa ng paraan para magustuhan ka ng isang lalaki, this video is for you. You need to recognize these behaviors para manatili ang respeto sa iyo ng isang lalaki. Number 1 na dapat na hindi mo ginagawa para sa isang lalaki. Huwag kang maging female version niya. Hindi ka naman mahilig manood ng basketball at ayaw mo talaga yon. Pero dahil nga sa kagustuhan mo, palaging magkasama kayo, pipilitin mo yung sarili mo dahil gusto yun nung lalaking nagugustuhan mo. Hindi maganda yan para sa isang babae kasi nagde-develop ka ng pleasing personality. Nagiging people pleaser ka to the point na nakakalimutan mo na kung sino ka. Nawawala na yung identity mo, nawawala na yung personality mo. Para ka ng sponge na humihigop para lang maging compatible kayo. Walang problem doon. Pero again, huwag mong i-give up yung mga bagay na gusto mo. Kasi mga bagay na gusto mo, yan yung nagmumukhang unique sa'yo. At yung pagiging unique mo, isa yan kung bakit na-attract or namamagnet mo ang isang lalaki. Irreplaceable ka. Mahirap kang palitan. Kaya huwag mong i-give up yung uniqueness mo. Another thing, huwag mong itatago yung katalinuhan mo para lang magmukha siyang mas matalino sa'yo. Yung dinadown mo yung sarili mo, lagi mo siyang inuuna, recipe mo yan for resentment. Kasi dapat, pag partner kayo, pareho kayong nag-i-improve. Importante, sa lalaking tunay nagmamahal na sinusuport ka niya, hindi dapat siya nai-insecure sa'yo. Kailangan ipakita mo sa kanya kung ano talaga yung capabilities mo. Another thing, huwag kang magmukhang nanay niya. Ang mga kalalakihan, pag may resemble sa nanay nila, especially yung good quality ng nanay nila at nakita nila yon sa isang babae, nati-turn on po sila doon. Mas lalo nilang minamahal yung babae. Alam na natin to yung nagpi-play tayo ng role na para tayong nanay sa mga partner natin can really drain your energy. Ikaw yung naglilinis ng bahay, inaayos mo yung mga damit niya, ikaw na rin halos ang taga-solve ng problema niya. Ang isang mature or grown man, dapat alam niya kung paano niya pangalagaan ang sarili niya. Kapag nakukuha natin yung role ng isang nanay sa katauhan natin, nakakapag-create tayo ng unhealthy dynamic. Anong ibig kong sabihin dito? Yung partner mo, mas nagiging demanding siya sa'yo. And then, mararamdaman mo dyan next is magiging undervalued ka. Hindi ko sinabing wala kang gagawin dapat. Magtutulungan kayong gumawa ng mga household tasks. Kung may gusto siyang pagkain, lutuin mo para sa kanya. Pero yung iba po kasing mga kababaihan, ginagawa ninyong extreme yung paglilingkod ng husto sa mga asawa or sa mga partner ninyo. Kumbaga, inaako mo na lahat. Alam mo ba, pag ganyan ang ginagawa mo, matitake advantage ka palagi. Mabilis kanyang masasaktan. Dapat nandoon yung healthy balance sa relationship, hindi yung puro ikaw. Another thing, don't put your dreams on hold. Wag na wag mong i-hold yung mga pangarap mo, yung mga goal mo nang dahil sa lalaki. Compromise is key in any relationship. But may pagkakaiba po ang compromise and sacrifice. Don't completely give up on your personal goal nang dahil sa kanya. Marami po ako nakikitang ganito, especially yung mga young women. Dapat po na ipina-priority ninyo yung goal ninyo. Remember po, ang totoong nagmamahal na partner, cheerleader yan. Hindi dapat maging obstacles yan para sa success mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, wag na wag mong itatago yung pain mo sa partner mo. Nasaktan ka, may sama ka ng loob, kailangan mong isarili in order for you and your partner na huwag mag-away. Yes, mukhang may peace, pero sa isip mo, may war. Kung hindi ka nag-agree sa partner mo, tell him. Huwag mong sarilinin para lang magmukhang okay kayo, para lang tahimik yung partner mo, na natatakot ka baka mag-away kayo or baka iwan ka niya. Here's the thing, ang healthy couples po, meron talagang mga disagreement yan sometimes. Diyan nyo mas lalong makikilala ang isa't isa. A healthy partner will value your voice. Hindi maganda sa isang lalaki yung nag-express ka ng opinion mo tapos nag-start siyang magalit to the point na sinisigawan ka na, ang taas-taas na ng boses niya.
hindi magandang sign yan. Kasi hindi nyo masusolve yung conflict kapag parehong mataas ang emosyon nyo. Last one, don't fully rely on him financially. Financial independence, hindi naman yan yung having a lot of money. It's about having control of your own life. Meron kang say sa sarili mong buhay. And yung security, nandoon. Mararamdaman mo yan sa sarili mo pag meron kang sariling pera. Of course, kailangan ng isang babae ng financial support sa kanyang partner. Pero dapat bukod doon, meron ka ring sarili or kinikreate na pera para sa'yo. Bilang babae, karapatan mo na magkaroon ng financial support sa husband mo or sa partner mo at dapat ibinibigay sa'yo yan ng partner mo ng bukal sa loob niya. Hindi na dapat yan hinihingi pa or kailangan ulit-ulitin pa sa kanya. Alam dapat ng lalaki yan. Pero bilang isang babae, kailangan partially financial independent ka. Kasi kapag ganon, kaya mo mag-create ng power and balance sa relationship. Hindi ka sunod-sunuran sa relasyon nyo. Kung ayaw kang pagtrabahuin ng lalaki, mag-start ka ng maliit na negosyo. At least may pumapasok na pera sa'yo. Sarili mong kita, sarili mong pinaghirapan. Kahit na maliit yan, nagmamatter yan. Kasi pag wala kang ganon, magiging weapon ng isang lalaki yan para makontrol ka niya. And bonus, huwag mong gagawing excusing behavior ng partner mo. Dahil minsan, sobrang mahal natin yung mga partner natin. Tinatanggap mo yun, nagsisettle ka sa bare minimum. Kahit nasasaktan ka na niya, ini-excuse mo dahil iniisip mo, behavior niya yun. Sasabihin mo pa, yun siya hindi naman siya nagsisinungaling. Takot lang siya na sabihin sa akin ng totoo, kaya nagawa niya yun. Kasi mas natatakot ka na mawala siya kesa mawala mo ang sarili mo. Sa relasyon, lahat dapat negotiable. Hindi po pwedeng may nanlalamang. Sa oras na may nanlamang at naramdaman mong nilamangan ka, hindi maganda yung pakiramdam nun at sa dulo nun may resentment. Yang resentment na yan, pwedeng makapagpabago ng identity mo yan. And of course, negative ang impact niyan. Hindi yan makakabuti para sa sarili mo. It's very important na maging totoo ka sa sarili mo at mahalin mo yung identity mo. Kung sa tingin mong may mga qualities ka or may mga bagay na dapat i-improve sa'yo, i-improve mo nang dahil gusto mong i-improve yun. Hindi dahil i-improve mo siya, dahil gusto niyang i-improve mo yun. Always value yourself. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed day. Bye!